92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang ating oras, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. And we're now on the third and final hour ng ating pong favorite weekend evening habit. It's the Sunday edition of Nice to Meet You. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod na si DJ Alex. At para po sa mga Ka-Vibes natin ngayon, no, papunta man kayo sa dinner or pauwi man kayo galing sa inyo pong mga lakad, syempre celebrate today ang Father's Day. Kaya po sa mga butihing ama, nagsilbing ama, di ba? Para po sa mga bata at anak nila, Happy Father's Day po sa inyong lahat mula sa amin dito sa 92.3 FM Radio Manila. But now is the time mga Ka-Vibes, syempre para mas palawigin pa natin yung atin pong thought for tonight question. Bakit nga ba minsan kailangang magpakipot o magpa-hard to get? In Gen Z term, magpabebe. Send mo lang iyong kasagutan na nakapost na nga po ang ating question sa ating 92.3 FM Radio Manila Facebook page. Or you can also Viber us your answers sa 0954-406-1967. And kanina inanunsyo ko nga na yan din po yung mga numero na inyong pwedeng tawagan dahil ngayon nga bubuksan na natin yung ating linya if you have something to share sa ating mga Ka-Vibes. Share mo na yan sa amin. And promise, we won't make any judgment. At yan na nga Ka-Vibes. Eto na, let's see. Sino ba ang ating caller ngayong gabi? At taga saan kaya siya? Hello? Hello po. Ay, ang ganda naman ng tinig ni Kuya. At si Kuya, anong iyong ngalan? At saan ka ba tumatawag ngayon? Saan lugar sa Pilipinas? Ako po si Rex. Nakatira po ako sa Quezon City. Wow, Rex, parang ano ka, RK Rich Kid. Kasi narinig ko yung sabi mo, nakatira. Di ba ganun daw yung mga mayayaman, yung nakatira, hindi nakatira. Oo. Parang mayaman yung dila ni Rex. Hindi naman po. Ayun, si Rex ba ay ilang taon na, if you may? 33 po. Wow, batang-bata pa pala si Rex. Si Rex ba ay single, in a relationship? It's complicated. Anong yung status? Sa ngayon po, single. Ayun, single. Totoo talaga, walang magagalit. Baka mabusesan ka. Wala po. Ayun, si Rex. Ang ganda naman ng yung pangalan. Ano bang sabi ng mga magulang mo? Bakit daw Rex ang pinangalan sa'yo? Parang ang lakas makahari. Opo, yun po. Galing daw po sa Bible, Rex. Ayun, oo. Rex. Diba? Si Rex ba ay nasa ang industriya ngayon nagtatrabaho? Tatrabaho po ako ngayon sa media industry. Ay, media industry. So, I think si Rex ay pugi-pugi. Sino bang kahawig mo raw na artista? Kasi maraming pogi sa media industry, Opo. Wala naman po akong naririnig na sinasabing kahawig. Pero sa tingin mo, modesty aside, sige, magpaka-humble ka pa rin, pero konting angas. Sa tingin mo ba pag tumitingin ka sa salamin, ay, medyo kahawig ko to. Sino kaya? Si Raymond Bagatsing. Ayun naman! Pogi naman! Ang pogi naman. Lakas ng dating ng artistang yun, O sige, Rex. Siyempre yung topic natin ngayong gabi, talaga naman, no? Bakit nga ba minsan kailangan daw magpakipot, magpabebe, magpa-hard to get? Ikaw ba, anong klase ka ba ng lalaki kapag, tao rather, no? Kapag ikaw ay nahuhulog, in love, ganyan. Ikaw ba yung pakipot, pabebe? Normally po, ako yung straightforward. Like, sinasabi ko talaga kung gusto ko siya, ayun. Pero minsan kasi, kahit sabihin sa akin na gusto ako, ganun, nararamdaman ko minsan hindi ako sure. So, nagpapakipot minsan para lang makita ko kung talagang gusto niya ako. Ayun, kumbaga way mo ito para i-gauge. Teka ba, may gusto kaya sa akin to? O baka naman ako lang yung umaasa? Tama no? Minsan yung pagpapa-hard to get, it can be a tactic to test kung gusto ka ba talaga ng isang tao. Sige nga, matanong natin si Rex. Si Rex ba ano ang tipo sa lover? Ano bang hanap mo? Anong mga itsurahan ng gusto mo? Hindi po ako tumitingin sa itsura Ang gusto ko po matalino, may sense kausap kapag nag-uusap kami. Yung ganun. Yung
yung napapag-usapan iba-ibang topic, hindi lang yung parang mga superficial lang na ano, na usapan. Ayun. Kasi nga si Rex ay taga media industry. Hindi lang ito, 'di ba? Hindi lang ito artistahin. Naniniwala ako matalino rin 'to. At saka mga taga media, 'di ba Rex? Tama ba? Mahilig nga kayo doon sa malalim talaga na usapan. Ayaw mo yung sinasayang yung oras mo. Gusto mo laging makabuluhan. When was the last time na naramdaman mo na parang gusto mo yung isang tao kasi ang lalim-lalim niyang kausap? Was there ever a time na na-experience mo 'yon? Opo, like, kasi been single for almost 6 years. So yung pinaka-last ko na date, ayun, naka-date, ganun siya. Naitago na lang natin sa pangalang. John. Ayun, si John. Okay, Okay. Rex. So, ibig sabihin kung ikaw si Rex at John ang iyong gusto, may I ask, no, magiging straightforward din ako, ikaw ay member ng LGBTQIA plus community. Tama ba? Opo. Ayun naman, Rex. Palakpakan naman tayo dyan. And syempre, uy, babatiin ka namin ng Happy Pride Month. Paano mo ba sinelebrate yan? No, isang araw dito sa Tomas Morato, ang daming nagsipagtakbo. Babae, lalaki, ano man ang kasarian. Talagang nagsitakbo kahit umuulan. Ikaw ba, how do you celebrate Pride Month? Hindi po ako nakasama nun sa Murato kasi may trabaho. Pero plano ko pong sumama sa Pride March sa katapusan. Ayun. Meron na bang makakasama o mga tropa ang makakasama most likely? Wala po eh. Usually mag-isa lang ako. Ayun. Pero 'di ba malay naman natin soon. Kung naman makahanap tayo ng malalim din makipag-usap, 'di ba? Ng matalinong tao, bakit hindi? Sabi mo nga you're more of a person na hindi talaga tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. O sige. Kung yun lang naman pala, ano ba ang hanap mo sa isang partner kung hindi pala panlabas, 'di ba? Maliban doon sa malalim syempre yung thoughts kapag siya kausap mo in a conversation, ano pa yung hanap mo? Ano po, yung mapagmahal sa pamilya, yung, tsaka, I mean, as part ng LGBT community, importante sa akin na comfortable siya sa kanyang kasarian and as much as possible, out siya at least kung sa family, kahit sa family lang kasi ang laki ng impact nun eh for me kung nagtatago. Ayun. Alam mo, oo, totoo yan. Pero syempre sabi nga dun sa mga post na nakikita ko rin, no, yung closet ng isang tao, it's not for us para buksan yon. Kaya kung komportable ka na mag-open, komportable ka na maglantad, then go, saka ka lang maglantad. Pero tama ka, it can be a factor, di ba? Para minsan makakapag-step back ka or parang mawawalan ka ng gana kasi nga, hindi rin siya ganun ka-komportable. So ikaw ba naranasan mo na yun? Yung may gustong-gusto kang tao. Tapos alam mong gusto ka rin naman niya, pero medyo nagpapabebe, medyo nagpapakipot, ano ba ito, medyo nagpapa-hard to get kasi nga baka hindi rin siya ganun pa kakomportable na mag-out talaga. Nagkaroon ka na experience sa ganun? Opo. Pero actually yung reason niya noon ay nagagaling lang kasi niya sa matagal na relationship. Mm-mm. Kaya yun, yung sinasabi niya sa akin, kailangan daw niya ng time, hindi pa daw siya ready. Kaya ano, lagi I mean, nagpapakita naman siya ng effort, pero yung nararamdaman ko minsan na kulang or parang nag-hold back siya. Ayun. Ibig sabihin ba nito parang ikaw yung mas nagbubuhos ng enerhiya, ng time, ng effort para lang magkausap kayong dalawa. Pero paano niya ba naparamdam sa'yo, no, na Rex, bet din naman kita. Kaso nga lang parang meron pa akong ibang, alam mo yon, may iba pang nagbabother sa utak ko. Did that person tell you na type naman kita, Rex? Hindi niya sinabi outright. Mm-mm. Ah, Kasi nung una kami nag-meet, online yun eh. So, through chat, matagal kami nag-chat bago kami nagkita. So, Okay. ayun. Dun sa chat, I mean, ano niya, ang daldal niya, eh, ang dami niyang sinishare. Tapos, after namin mag-meet, dun nag-start eh, na nagiging cold siya, na minsan inisip ko, baka hindi niya talaga ako gusto. Pero, from time to time, minsan siya rin ang initiate ng message eh. So, may pagka-mixed feelings. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung gusto niya. But ako, Oo. yeah, ayun. Mm. Ano lang, tuloy-tuloy lang kasi, I mean, naging clear naman siya from the beginning na
ah, kabe-break lang niya, parang 1 year after niya makipag-break sa ex niya. Kaya ako, ano lang, steady, standby, hindi ako masyadong nangungulit. Oo. So parang una pa lang, ginard mo na rin yung heart mo na teka baka hindi pa fully nakaka-move on 'to, pero sige dahil bet kita, 'di ba? Usap tayo, no expectations. Pero the fact na itong taong 'to nakipagkita sa ibig sabihin that person also finds you interesting. Pero alam mo, tama ka eh. Sabi mo nga, nung nagkita kayo, doon mo naramdaman medyo yung pag-shift, 'di ba? Doon sa kanyang naging pakikitungo towards you. And as a person, hindi natin maiiwasan 'di ba? Na magtanong, magduda, magtaka. Bakit? May mali ba sa akin? Hindi ba ako nabitan? Di ba ako nito gusto? Pero sabi mo nga, the conversation went on, 'di ba? Nagpatuloy pa rin. And there were times na siya pa nga yung nag-i-initiate ng conversation with you. So what happened next? Kasi kung tuloy-tuloy naman pala yung inyong naging conversation, 'di ba? Either lalalim lang naman 'yan or either magdi-drift away 'yan. So saang direksyon napunta yung inyong conversation? Yung conversations namin, more or less consistent naman siya. But, ako naman kasi, like, syempre, gusto ko din namang mag-move on, yung parang gano'n, na, I mean, di ba, usually, if we meet someone, we always hope na, okay, that person is the one na, Mm-mm. but given the signals na pinapakita niya sa akin, I feel like hindi niya talaga ako gusto. So, umabot nga po sa point na sinustalk ko yung IG tsaka Facebook niya just to check kung meron ba talaga siyang dinidate na iba. Kasi baka yun yung reason na nagiging cold siya sa akin. Pero wala naman. At least wala akong nakikita. Yun. But then I started to pull away kasi ayun nga, medyo nasasaktan na rin tsaka nahihirapan. Kaya ayun. Oo. Ang hirap din kasi talagang umasa, no? Pero it's wise, yung ginawa mo na tiningnan mo din yung social media niya kasi nga baka mamaya kaya hindi din consistent yung energy na binibigay niya sa'yo is because baka nga meron din siyang dinedate na iba. Pero as you said, as you know, as you saw, wala naman talaga din siyang dinedate. So baka there were other factors, di ba? As to why hindi rin naging ganun ka-consistent yung kanyang energy towards you. Pero grabe very commendable yun na ikaw mismo sa sarili mo, alam mo when to pull away. Ibig sabihin lang yan, Rex, alam mo yung worth mo 'di ba? Sa sarili mo. Kasi may ibang mga tao na the more na parang lumalayo sa kanila or alam mo yon medyo nagpapabebe, nagpapakipot ang isang tao, parang tumitindi lalo yung pagkagusto sa isang tao. So ikaw, alam mo naman na kontrolin. You know kapag time na lumayo, parang ganon. Apo, yes po. Ang galing naman. Saan mo natutunan yan? Turo mo naman sa amin. Kasi ang dami, di ba, na nag-i-struggle sa ganyan. Yung hanggat kayang ilaban, ilalaban talaga di ba? Kaya, siguro kasi ang inisip ko nun, older din siya Parang I was in my mid-20s, siya nasa early 30s na niya. So, ako ang assumption ko is, kung talagang gusto mo ako, given your age, given your maturity, you would say it na, hindi yung parang naglalaro pa tayo, hindi naman tayo high school. Kaya siguro, may ganun din akong thinking na, okay, since hindi naman siya clear, ako na yung magsa-step back. Ayun. Ang wise nung naging desisyon mo na yon. At tama ka rin. 'Di ba? Mas mataas nga dapat yung expectations natin doon sa mga taong mas matanda kasi iniisip natin yung age is also tantamount to being mature, 'di ba? Na dapat kapag gusto ako nito, dapat mas straightforward siya kaysa sa akin. Dapat mas malakas na yung loob niya kasi, 'di ba? Parang mas marami na tong experience kaysa sa akin pagdating sa pag-amin, pagdating sa love. So, ikaw din mismo sa sarili mo, alam mo na wala ka ng oras dun sa kanyang pagpapabebe. Pero alam mo, kani-kanina lang, sabi mo nga mas matanda itong naging ano ba ito, ka-talking stage mo, 'di ba? Before. May nagtanong lang sa akin kanina, bakit daw itong generation na to parang mas more into older lovers sila. Ikaw ba? Meron ka ba talagang leaning or inclination doon sa mga partner na medyo mas matanda sa'yo? Wala naman po specifically kasi may nakadate naman din ako dati na mas bata, same age, tsaka older. So, ayun. I guess it's yung chemistry lang kasi. Kaya nagustuhan ko siya. Ayun. So, dito ba kay older guy, ano ba yung sa tingin mo nagpa-hook din sa'yo? Ano yung nagustuhan mo sa kanya? If you're not into looks, ano yung talagang pinaka-inadmire mo sa kanya? Kasi nung time po na nag-uusap kami, I was not in a good state Like I have
problems din financially, sa work, personally. So, ano siya, parang ang 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 smart niya na like, lagi siya nagbibigay ng advice, tinutulungan niya ako to get past kung ano mo yung mga problems na nararamdaman ko or nararanasan ko. Which, yun, dun ko talaga nakita na, dun ko nararamdaman na gusto rin naman niya ako. It's just that probably hindi lang siya ready nung time na yun. Ayun, ang ganda naman yung sinabi mo na minsan it's not the physical intimacy, pero more on the emotional connection and guidance that that person can give you. At sa case mo nga, sabi mo, he gives you pieces of advice, di ba? Na walang sino man sa mundong to nakakapagbigay sa'yo. So kahit papaano, no ba ito, naiibsan yung stress mo, yung mga problema mo. So it must be hard, no? Talagang deciding na mag-pull away na sa kanya, lalo na kapag alam mo yun, gustong-gusto mo yung tao, gustong-gusto mo yung naipaparamdam niya sa'yo. So, kumusta yung naging moving on stage mo? Nung nagsisimula na po akong mag-move on, siya naman yung naghahabol. Ayun na nga. Mas naging, ayun, mas naging madalas na yung ano namin, chat and yung meetups namin. Yun. So, kaya lalo ako naguluhan. Ayun na. Oo. Kaya nung? Kaya yung ginawa ko po, parang gumantay ako. Ako naman yung papahabol. Ayun na nga. So, ibig sabihin parang medyo tama yung theory talaga na the more na pa-hard to get, the more na ginugusto ka, no? Ibig sabihin, nung ikaw ang habol na habol, tapos nung lumayo ka, akala niya siguro nagpapabebe ka, was it like a voluntary decision or is it something na hindi mo naman talaga intensyon na gawin na magpabebe, 'di ba? Gusto mo na lang talaga mag-move on or talagang sinadya mo na, teka, medyo mag-step back ako para papabebe ako. Tingnan ko kung hahabulin mo ko. Hindi, parang ano siya hindi. Like, ano lang talaga, part na ng process ko ng paghanap na ng bago. But when he showed na he's interested, dun ko na-realize na, okay, sige, gusto ko rin naman kasi siya. So, bibigyan ko rin po ng chance. Pero yun, hindi ko basta-basta ibibigay yung oo kasi nga, may naranasan ko na sa kanya na pinahirapan niya ako. So, may ganun. Tapos ikaw deep naman inside, ngayon, yeah. oo, deep inside, Deep inside, gusto ko maging kami na, but I just wanted to be sure na gusto niya talaga. Ayun. ayun na nga. Kaya ang ending, sinamantala mo na rin. Ibig sabihin nung una, hindi naman talaga intention, di ba? Sabi mo nga, it was really part of the moving on process na eh. Handa ka na nga maghanap ng iba. Tama na, tapos na ako sa'yo. Ang kaso, biglang kumatok. Biglang naghabol. So, in a way, you also took advantage nung kanyang paghahabol na, effective pala to sa kanya. So, anong klaseng pagpapa-hard to get pa ba yung iyong ginawa? Minsan po, sinasabi ko, nasa office pa ako, busy sa work, mag-aaya siya ng dinner. Pero actually, nagsistay lang ako kasi may kausap lang, tapos na yung shift ko, nakikipag-chikahan. Ayan. So, ayun, sabihin niya sa akin, sige, antayin kita, sunduin kita, kung nasan ka man, ganun. Yun. So, ayun. Tapos, kapag, pag weekends, lagi yung sinasabi na, gusto ko magpahinga, ang dami kong ginagawa sa work. So, siya naman yung pupunta dun sa area kung nasan ako nakatira. O yun na nga, mas nag-effort, 'di ba? Grabe. Ibang klase ka doon, 'di ba? Ganyan pala ang magic. Natututo tayo sa caller natin, mga ka-vibes. Kaya, kung may mga ka-vibes tayong tiyak habol na habol doon sa mga taong gusto nila, feeling ko gagayahin nila yung style mo eh. Baka ngayon hindi sila mag-good night. Kahit isang gabi lang, titiisin, 'di ba? Isang walang good night lang at malay mo bukas, 'di ba? Ikaw ang paulanan ng good morning, princess. Good morning, sunshine. Kasi, in your case, medyo masasabi mo ba na naging epektibo yung pagpapabebe? Pero kasi there's also danger diba? Doon sa sobrang pagpapabebe. So you have to know the right balance. Kasi, syempre ang fear natin dyan, makapag-send tayo ng mixed or maling signal sa isang tao na, alam mo yun, baka sa sobrang pagpapabebe, pagpapakipot, isipin ng tao, parang pinapaikot na lang ako nito eh. So, how did you maintain the right balance para masiguro lang na, alam mo yon, pabebe ka, pero at the same time, you let him know that you like that person? Actually, I make sure na hindi man ako nag-respond agad-agad, nag-initiate ako ng good morning or ng, uy, kumusta na?
ako yung nag-initiate ng convo kasi like yung ginagawa niya sa akin before na Mm. hindi siya nagpaparamdam. Ayoko maramdaman niya yun. Pero at the same time, gusto ko rin maramdaman niya na, okay, I'm not gonna give all I have yet. Kasi nga, ayun. But yun po yung struggle eh. Ayoko rin kasi mag-step back fully step back kasi baka hindi niya na ako habulin. Opo. Yun. Kumbaga may fear din na, teka, baka sumobra. Baka mamaya talagang tuluyan ng umatras, eh nagpapabebe lang naman. So ano nangyari? Kasi 'di ba, ng mga unang linggo, unang buwan ng pagpapabebe, effective eh. So what happened? I guess yung season, it's the season kasi papasko na rin and alam naman na na as much as possible ayaw nating malamig yung Pasko. So Yes. ayun. I gave in but hindi Oh. rin kami nagtagal. So ayun. So naging So sad. kayo, naging kayo. Opo. Ayun Opo, pero naman. Oh. Pero, ayun, parang ano lang kami, 3, 4 months kasi uh, um, I guess nagkaiba na ng interest, ng decision, I mean yung path sa buhay. Pero yun, doon ako nagsisisi kasi what if I said yes or probably what if he said yes earlier, would mas magtatagal ba yung relationship namin? Yun. ayun. Kumbaga may mga what ifs ka rin, no? Na teka nga, baka kung hindi ako nagpabebe, tas counted na doon sa, di ba, yung mga buwan na pinagpabebehan ko, pinagpakiputan ko pa, di sana nung time na yung counted na kami na, hindi lang kami aabot ng 4 months, no? Sabagay, hindi talaga may iwasan yun, pero I believe, ewan ko kung mag-a-agree yung mga ka-vibes natin and even ikaw, na minsan parang mas exciting pa yung ligawan stage, eh, no? Kasi nandyan yung emotional gamble, mas exciting yung pakiramdam na, teka, gusto kaya ako, hindi ako gusto. Pero parang pag nalaman mo na kasi na, ay okay, type din naman ako, you get used to the feeling. At marami pang ibang factors. Like what you said, isa nga dun sa dahilan bakit sa tingin mo, nag-drift apart na rin yung inyong relasyon, ay dahil iba na. Yung inyong mga wants, inyong mga gustong i-pursue sa buhay. So paano ba to? In terms of career ba ito? In terms of other things? Ano yung sinasabi mo na naging pagkakaiba na as you went on? Yung sa kanya po sa career, kasi he got promoted. Tapos ako naman, pa-pandemic kasi to eh. So, Oo. yan, ang laki din nung impact nung hindi kami na pwedeng magkita since 'di ba bago nga lang kami. Ayun. Ayun. Kumbaga, naging, alam mo, sagabal talaga, no, yung pandemic. Ang daming relasyon ang nasira ng dahil sa pandemic. Pero paano ba to? Gumawa kayo ng effort ba to somehow fix the relationship? Alam mong nagdi-drift away na. Ano yung mga effort na ginawa nyo pa sana to patch things up? Mm. Lahat kasi through phone eh. Doon na lang kami nag-uusap. Ako Oo. kasi mas preferred ko talaga nag-uusap harapan kasi may mga like quirks or like things sa conversation sa phone or sa text na hindi mo mami-misinterpret mo like baka isipin ko na masungit, ang ganun. So mas gusto ko talaga sana na mag-usap kami ng harap kasi I Ayun. wanted to see yung reactions niya. Yun. Oo. Siyempre 'no, kahit naman iba talaga yung emotional connection, parte naman din talaga ng love language, 'di ba, ang physical touch. Lalo na nung mga panahon ng pandemya, 'di ba, diyaan talagang tumaas yung cases sa mental health problems, diyaan nagkaroon ng, alam mo yon, wala man tayong mental health problem, lahat ng tao noon may problema at doon mo sana pinakakailangan, 'di ba, nung presence ng taong pinakamamahal mo. Pero sabi mo nga, because of the nature of his work, hindi na kayo madalas nakakapagkita. Paano ba yun? Ano ba siya na-quarantine ba sila? Na-lock-in ba sila sa trabaho? Or yung lugar na pinagtatrabahuhan ninyo sadyang malayo na you needed some form of like permit para makatawid ka from one place to another? Dito naman siya sa Manila nag-work, but he had to move closer to his office kasi kailangan niya mag-report on-site. Before, bago siya lumipat, as in, dito lang kami, magkalapit lang talaga na kahit sabihin mong pandemic, pwede kaming magkita. I-understand naman na, syempre, sa, work comes first. Ayun, Oo. so, hinayaan ko na lang.
Ayun. Grabe yung hinayaan ko na lang. Ibig sabihin, wala nang naging effort na parang, oy, baka gusto mo kita pa tayo ng huling beses. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Gusto closure, pero ang totoo, hindi naman talaga closure ang gusto. Gusto pa na ayusin ulit. Tapos titingnan, di ba? Kung bibigay pa ulit, edi tayo pa ulit. Pero ikaw, you didn't have that thing in mind na try pa natin. Kumbaga, ano ba ito? Meron na rin bang pagod? Meron na rin bang sawa factor? We did try Mm-mm. nung pwedeng na nung na-lift na yung quarantine. But iba na iba na yung feelings, iba na yung parang wala na yung emotional connection na meron kami before. So, ano na lang, in good terms naman kami naghiwalay. Yun naman Ayun. yung maganda doon, 'di ba? Kumbaga nagkaroon din kayo talaga ng closure, hindi man kayo physical na nagkita, pero yung talagang alam niyo sa isa't isa na wala kayong bad blood na hino-hold, no? I think mas masarap yung ganyan. At least 'di ba kung magkikita kayo sa katapusan sa Pride March, wala yung parang tatarayan yung isa't isa. Kasi may sama ng loob. So ngayon, kumusta? Ikaw ba ay actively looking for love or pinagpapahinga mo ba muna yung iyong puso? Ano po, dito na ako sa phase na kung may dumating, sige, let's try. Kung wala, di okay lang din. Yun, hindi ako active naghahanap kasi busy rin ako sa work ngayon. Ayun naman, 'di Yeah. ba? Kumbaga career first na rin yung nangyari sa Opo. 'no. Kung may darating, sige, sabi mo, 'di ba, may darating. Pero ikaw ba, ano sa tingin mo yung hanap mo? Kung meron man talagang darating, no. Kanino ka Mm. mag-oo? Kanino ka magse-say yes? Sa tao ba na caring? Anong hinahanap mo? Sa ngayon ang gusto ko tao na consistent. Ah, Kasi, yun. I mean, I'm not the kind of person naman na, okay, kailangan mag-chat ka, you update kung nasan ka. But at the very least, nga, be consistent na kapag weekends, okay, parehas natin day off. Kung di man tayo magkikita, let's talk for an hour or two. Ganun. Yun kasi din yung ano yun yung, kasi I dated guys after him. Yun yung usually nakulang ngayon eh. Na parang magpaparamdam ng saglit tapos wala na. Ayun. oo 'no. Kaya nga nauso yung term na talking stage tapos bigla mago-ghost na lang, masi na lang. Mm. Parang ang attention span din kasi ng henerasyon ngayon ang bilis 'no. Yung parang let's say nakuha na yung gusto, nagka-I love you-han na, parang ang bilis din. Kung gaano kabilis na develop, ganun din kabilis nawawala yung momentum and then eventually nawawala altogether yung feelings para sa isa't isa. Mm. Pero ang ganda nung sinabi mo na sa panahon ngayon, 'di ba? Talagang dapat we stick to consistency. 'Di ba? Yung hindi lang ngayon magaling, hindi lang bukas magaling. Dapat, 'di ba, in the duration of the relationship, and also you make effort and time para mas lalo pang mapalawig at mapalalim yung inyong nararamdaman para sa isa't isa. So Rex, oy, kung meron ka pang gustong sabihin doon sa ex mo, doon sa dati mo nakarelasyon, ano yung gusto mo sa kanya sabihin? Although in good terms naman kayo, no? Pero ano yung mensahe mo sa kanya? Probably message of gratitude, message na you've been longing to tell that person. Yeah. Actually, ano pinaayos niya na yung papers niya para makapunta na sa ibang bansa. So, ayun. I hope na you'll find the person who will love you and be with you. And, ayun. Hindi man nag-work sa atin, but I hope na mag-work sa ibang person, ibang tao, kung sino man ang mamit mo. Ayun. Oh, that's a very healthy kind of love, no? Kung ano man yung inyong pinagsamahan. Natutuwa ako, Rex, kasi yung inyong naging pagsasama, it's such a beautiful reminder to all people na bagamat nagtapos ang isang relasyon, hindi ibig sabihin kailangan magalit kayo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin kailangan isipin mo lahat ng pangit sa taong yun para lang makapag-move on ka. You can still move on and be happy for that person at the same time. Kaya thank you, Rex, ha? Kasi napakagandang ehemplo, napakagandang role model na nariringgan namin ng isang kagaya mo ngayon na wala kang galit sa puso mo. 'Di ba? Yung wish mo lang talaga sa taong yun maging masaya siya. Lalo nga ngayon, sabi mo no, parang siya ay magmamigrate na, tama ba? Mag-iibang bansa. Oo, may Opo. konti bang kirot doon na parang, o yung minsang taong minahal ko, aalis na. Physically, di ba? He won't be around. May konting kirot ba doon? Ah,
konti. But Ah. kasi like, 'di ba? I mean, alam naman natin na I mean, he has plans and I don't want to be the person who will get in the way of his plans. So, let go. Oh, Ganun that's po. a very mature thing to say. Pero at least ang natutunan namin ngayong gabing ito, no? Talagang effective din pala minsan yung pagpapabebe. Kasi sa case mo Opo. talagang 'di ba akala mo move on ka na, tapos bigla kang, "Huy, teka Yeah. lang, kinalabit ka, kinatok ka ulit. Type pala kita." Kasi nung nag-start kang mag-drift away, nung nag-start kang medyo mawala sa sistema niya, dun ka niya hinanap-hanap. Kaya Rex, thank you so much for sharing your story with us ngayong gabi. Meron ka ba mga gustong batiin? Parang yung mga dogs sa inyo gustong magpa-shout out. Sige, mga shout out Yun po, mo. mga kaaso lang po ng kapitbahay. But hello po sa mga kaibigan kong nakinig sa akin. Alam ko yung iba dito hindi nyo alam yung kwento na to. So, ayun. Now you know. Oo. Ayan. O Yun yung po. mga friends pala ni Rex ay naka-tune in ngayong gabi. Maraming salamat po for syempre tuning in to 92.3 FM Radio Manila. At sa'yo Rex, no? Sana talagang mas lalo ka pang maging blessed. Hindi lang sa love life kasi nasa nakikita ko sa'yo ngayon ang talagang priority mo, di ba? Ang career. Kung darating ang love, sige darating. Pero doon tayo sa talagang magpapasuccess muna tayo sa buhay, magpapayaman muna. Kaya sana naku matamasa mo lahat nung iyong pinagpapaguran at pinagsisipagan ngayon sa punto ng buhay mo. Rex, thank you so much. Maraming salamat din po. Bye-bye. Ayan, ingat ka. Good Thank you po. luck. At ayan nga mga ka-vibes, nakapanayan po natin ngayon si Rex, 33 years old from QC at siya nga po ay miyembro no, ng LGBTQIA+ community. At alam naman natin this month of June, we do celebrate the Pride Month. Kaya sa lahat po, syempre na mga ka-vibes natin, Happy Pride Month, 'di ba? Love always wins. Pero sa punto pong ito, bagamat si Rex at ang kanyang ex ay naghiwalay din. Dito natin nakikita na ang pagmamahal, no, bagamat ito'y nagtatapos, hindi ito nawawala. 'Di ba? Marahil ay hindi mo na siya hinahanap-hanap ngayon yung kanyang presensya, pero the fact na you are wishing happiness for that person, kahit na magkalayo na kayo, kahit natapos na ang inyong relasyon, I think that is true love. 'Di ba? Kasi kung talagang mahal mo ang isang tao, bagamat alam mo na hindi kayo ang para sa isa't isa, gugustuhin mo na mapunta pa rin siya sa tamang tao. Gugustuhin mo na mag-succeed pa rin siya sa buhay. Kaya sana mga ka-vibes, meron tayong natutunang lesson, 'di ba? Doon po sa naging istorya na ibinahagi sa atin ngayong gabi ni Rex. Rex, thank you so much. At syempre sa mga ka-vibes natin na gusto ring mag-share ng kanilang istorya, tumawag sa atin. Ang ating pong mga numero, save yun na, 0954-406-1967. At syempre mga ka-vibes, ang ating ng ongoing topic ngayong gabi, bakit nga ba minsan no, epektibo yung pagpapakipot o yun pong pagpapa-hard to get. Nakapost po yan sa ating official Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. But for now, ka-vibes, balik po muna tayo to even more of the songs. Dito pa rin sa Nice to Meet You, kasama pa rin ang inyong lingkod na si DJ Alex. Stay tuned mga ka-vibes! 92.